Fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius, hello my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng May 22, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-proceed o magpatuloy sa ating reading, of course magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po dun sa ating mga abangers dyan, sa mga walang sawang naghihintay ng ating mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin po pasalamatan yung mga napadaan, napasilip lang sa ating channel. Thank you so much for dropping by. And gusto ko rin pasalamatan yung mga bago nating subscribers. Ayan, hello po, welcome po sa ating channel. Sana po ay mag-enjoy kayo dito at masagot sana. Matulungan ko po sana kayo sa mga kung ano man yung mga hinanaing ninyo sa buhay. Di ba? Sana ay magabayan ko po kayo, or kagaya nga po ng sinasabi ko lagi, tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na yung mga readings po na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Okay. So let's go na tayo. Aries, Leo, and Sagittarius. Silipin na natin yung iyong May 22, 2026. Tingnan natin kung anong meron ngayon para sa iyo, my dear. Okay. The King of Cups. First card natin is the King of Cups. Ang kanyang kasama ay si Temperance. Okay. Minsan, pag nagsasama tong dalawang card na to, nagre-release siya, my dear, ng energy na you are actually doing it. Yung para bang, okay, kasi King of Cups siya. So, pag lumalabas si King of Cups, ibig sabihin, kontrolado mo yung emosyon mo. Matyaga kang naghihintay, mahaba yung pasensya mo, pinipilit mong intindihin, or talagang you're trying your very best, my dear, na intindihin tong mga bagay na nangyayari sa paligid. Okay, kaso lumabas si Temperance, which is Major Arcana. So, itong dalawang card na to ay nagre-release, my dear, ng parang reminder sa'yo sa araw na ito na i-master mo si King of Cups. Ibig sabihin, possible na sa araw na to, my dear, may mga bagay na nangyayari in the background na kinakailangan talaga ng iyong pang-unawa. Okay? Kailangan mong intindihin at kailangan mong unawain na mayroon talagang mga ganitong mga pangyayari. Okay? So, ang pinaka-target nitong mga eksena na to, nitong mga pangyayari na to is yung iyong emotion. Pero at the same time, kinakailangan mo siyang i-balance or kinakailangan mo siyang intindihin na may mga bagay talaga na nangyayari na hindi talaga natin kontrolado. Sa card na to, my dear, kahit ito pa lang, nararamdaman ko, my dear, na meron mangyayari ngayong araw na ito na posibleng hindi mo talaga magugustuhan or hindi mo gusto na mangyari. Okay. So, tingnan natin, my dear. Next card. Kasi nandiyan na si Temperance eh. Si Temperance, madalas ang ano yan, reminder yan eh. Na parang relax, kalma, okay lang yan. So, may nangyayari. To the point na ang kasama nga dito ay si King of Cups, reminder. O, diba? The Five of Pentacles. Sabi ko na. So, ang Five of Pentacles, my dear, is parang kakulangan sa usapin ng pinansyal. Hindi naman as in walang pera, pero yung pakiramdam na kapos, salat, hindi tama na ba, nabanggit ko na ba lahat? Kapos, salat, 'di ba? Hindi siya as in walang pera, my dear. Pero posibleng baka meron ka mga gustong gawin, pero ang problem mo, pera. 'Di ba? Kaya wina-warningan, pinapaalalahanan ka, hindi ka wina-warningan, pinapaalalahanan ka ni Temperance na okay, i-balance mo lang, 'di ba? Kung ano man yung gusto mong mangyari, kung ano man yung hinihintay mo sa energy ng King of Cups, mangyayari din 'yan. Okay.
minsan talaga may mga araw lang talaga na kagaya nito na talagang, 'di ba, kailangan maghigpit talaga ng sinturon, okay? So isa to my dear sa mga araw na 'yon na kinakailangan na maghigpit talaga ng sinturon kasi meron ka ng 5 of Pentacles. Paki-clarify po si 5 of Pentacles. Paki-clarify. We have here the energy of the Four of Cups. Okay, ayan o. Walang movement, walang action. Stuck to, my dear. Okay, stuck tong card na to. So, posible, my dear, na baka mayroon mga issue na gusto mo nang ma-resolve. Kaso ang problema, money makes the world go around. Kailangan talaga ng pera. So, hindi siya mauga-uga o hindi siya mangyari niya, hindi siya ma-move o hindi siya mauga o hindi siya mangyari, kasi sabi ko kanila mangyari kasi nga kulang sa pera or problema ngayon, my dear, is money kasi may 5 of Pentacles ka nga. Ayan o, parang masyado ka nakapokus dun sa mga problema na yun, masyado talaga siyang highlighted, pero and posibleng gusto mo talaga siya masolusyonan. Highlighted siya, naka-highlight yung mga problem na yan. Gustong-gusto mo masolusyonan, pero ang problema, yung pera. Okay? Kasi meron kang 5 of Pentacles. Okay? Pero, nandito si Temperance. Kumakaway-kaway si Temperance. So, hello! Temperance is energy ni Sagittarius. So, possible na, although fire sign ito, my dear, no, lahat ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, pero this card ng Temperance is energy to ni Sagittarius. So, hello, Sagittarius. Okay. So, let's go tayo. Next card. Basta lang, kumbaga parang tanggapin mo lang, my dear, na talagang meron talagang mga araw na ganito na meron kang gustong ma-resolve pero hindi mo talaga siya mare-resolve kaagad-agad, 'di ba? Nangyayari, minsan wala pang sahod, di pa sumasahod, 'di ba? Wala pang sahod, wala pang pera, kailangan mo hintayin yung sahod. So, hindi naman ibig sabihin na hindi mo siya mare-resolve o hindi mangyayari yung bagay na yun. Yun lang, kailangan mo lang talagang hintayin kung kailan darating yung pera, di ba? So, alam nga naman puntahan mo yung amo mo, pwede naman, babalik ka sa amo mo, di ba? Madam, baka pwede pong pabali, di ba? Tapos sakit sa ulo na naman niya kasi sa susunod na sahod naman, wala ka naman nasasahurin, di ba? So, hintayin mo na lang, di ba? Basta super highlighted sa araw na to, my dear, yung mga problem na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pero relax lang, kalma lang, my dear. 'Di ba? Kalmahan mo lang 'yan. Next row natin is the energy of the Page of Wands. Yes, baka for some of you meron kayong gustong umpisahan, meron kayong gustong gawin. Okay? Yung kasi ang energy ng Page of Wands, no? Pero ang Page of Wands kasi or lahat ng page is nagbibigay din siya ng energy na baka kailangan mo pang aralin. Okay, baka it needs more time bago mo talaga pasukin yan. Talagang aralin mo talaga siya. Talagang bigyan mo muna ng time. Okay? Pero this is a confirmation, my dear, na meron kang gustong umpisahan, meron kang gustong gawin. Pero yun nga lang, parang short of budget. Okay? Yun ang pinakatamang term. Medyo kailangan maghigpit talaga ng sinturon, my dear, sa araw na ito. Okay? Baka meron ka rin gustong bilhin, meron kang gustong kainin, meron kang gustong, 'di ba, puntahan. Pero hindi pwede kasi nga kailangan magtipid, kinakailangan mag-budget. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mangyayari 'yon. Mangyayari 'yon, my dear. Hindi nga lang sa ngayon. Okay, we have here the energy of the Queen of Swords. Okay. Ang Queen of Swords is normally very smart na card. Okay, as in very, very smart na card. Teka lang ha, pagsamahin ko sila. Madala lang magsama tong dalawang card na to. Page of Wands and the Queen of Swords. So, sasabi ko kanina sa energy ng Page of Wands, meron kang gustong umpisahan, meron kang gustong gawin, okay, pero sinabi ko rin na possible na pag-aralan mo, bigyan mo pa ng time, okay, para
alamin talaga kung gusto mo ba talaga yung gusto mong mangyari, okay? Kasi commitment yan, di ba, pag ginawa mo. Si Queen of Swords is more on giving a second chance, okay? So, possible, my dear, na baka nararamdaman mo sa araw ngayon, na parang it's more on, okay, subukan ko ulit, try ko ulit, parang ganon, okay? Pero, yun nga, may problema tayo. Pwede, alam mo bakit ako nahirapan ipaliwanag to? Kasi tuwing lumalabas si Queen of Swords, nararamdaman ko yung energy lagi ng tao. Ewan ko bakit. No. Baka merong tao, my dear, na parang gusto mong kausapin, or parang, ito lang sige, iaano ko siya. Although malayo talaga siya kasi yung energy ng card natin ngayon is more on money, pero dahil nararamdaman ko yung energy ng tao, no, may tao ako kasi it's more on giving a second chance. So kung sa usapin ng money, career, maybe this is the time, my dear, na nararamdaman mo na okay, try ko ulit, subukan kong gawin to, umpisahan to, kung ano man tong bagay na ito. Pero kung i-connect ko to sa tao, possible na baka meron kang tao na gusto mong kausapin or parang gusto mong mag-reach out sa tao na yun, pero may something yung tao na yun. May something yung tao na yun, may baka may issue kayo ng tao na yun, may problema kayo ng tao na yun, may ganun na energy akong nakukuha dito. And possible na baka namimiss mo yung tao na yon, gusto mo siyang makausap, gusto mo mag-start kayo ulit, pero parang sinasabi ng Temperance, my dear, na hindi pa to yung time. Okay, this is not the time na i-message mo yung tao na yan, nakausapin mo yung tao na yan, kasi hindi pa talaga pwede. Parang napaka-fresh pa nung, kumbaga ayaw ko sabihin, alam mo, parang kahit sabihin mo na matagal na nangyari yung kung ano man yung meron, yung sakit at saka yung kirot, I think nandyan pa rin. Okay, to the point na wina-warningan kayo ni Temperance na okay, wag muna kayo magkita or wag muna kayo mag-usap o wag ka muna mag-reach out o wag ka muna mag-message, yun na nakukuha ko. Kasi parang ang mangyayari is possible na baka i-interrogate mo yung tao na yon. Tanungin mo sa kanya na, bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ako ginatito? And possible na hindi mo magustuhan yung sagot niya. Kasi hindi yun na nakaprogram sa utak mo na sagot niya. Okay. Yun na nakukuha ko, ha? Explain ko lang siya. Pero kung titingnan mo dito, more on money talaga to. Parang gusto mo mag-start ng negosyo, gusto mo mag-start ng career, meron kang gustong bilhin. I can also feel yung usapin ng material dito, pero yun nga lang, parang hindi talaga kaya pa sa ngayon. Okay. So, tingnan natin. Kasi madali lang talaga at saka ano siya, very opposite yung energy ni parang wala talaga silang spark. Si Page of Wands at saka si Queen of Sword. Baka ito yung energy din ng connection. Baka isa sa inyo is little bit older, yung isa naman is younger. Parang hindi talaga kayo nagmamatch, okay? O baka mas matured ka, mas younger naman yun, okay? Impulsive yung tao na yun, ikaw is more on the matured na. Basta parang hindi kayo bagay. Kaya ganun siguro na hindi ko ma-interpret tong card na to ng maayos kasi posibleng ang ini-interpret naman talaga niya is yung pagkakaiba nyo nung tao na yun. Kaya hindi kayo pwedeng, alam mo yun, hindi pa kayo pwedeng mag-usap sa ngayon. Okay, anyway, move forward na tayo. May bonus card ka, my dear. Okay. Magkasama to. Bonus card to. We have here the energy of the Two of Swords. Yes, confirm. Baka hindi magsasabi ng totoo to. Ano, kung nyari gusto mo siyang kausapin, okay, gusto mo mag-reach out, baka hindi magsabi ng totoo. Baka nandun pa rin siya talaga sa denial part, no? Baka hindi mo lang magustuhan kung ano sasabihin ng tao na ito, okay? Sa usapin ng career, connected sa energy ng Two of Swords,
baka na-hype ka lang, my dear. Baka na-excited ka lang na mag-umpisa ng something. So, it's better talaga na magdedicate ka pa ng time habang wala pa talagang sapat na budget, okay? Para aralin kung ano tong gusto mong umpisahan, okay? So, okay, nag-charge ako, my dear, kasi yung cellphone ko nagbi-blink. So, yun nga, magdedicate ka pa ng time para pag-aralan to, wag kang padalos-dalos, okay? Everything happened for a reason. Clarification nito is the 8 of Wands, okay? Ang 8 of Wands is energy of quick change. So, hindi, din tong dalawa na to, super contrast siya. Kung makikita mo, naramdaman ko dito sa Page of Wands, at saka sa Queen of Wands, contrast na energy din. Ito, super contrast din ito, okay? It's more on making decision na naka-blindfold ka. Obvious na obvious, oh. 'Di ba? It's more on driving, magda-drive ka ng kotse na naka-blindfold ka. So, ibig sabihin, my dear, baka itong araw na to, it's, you need to take time. Okay? Bago mo isagawa yung kung ano yung bagay na yan. Kung meron kang gustong makausap na tao, or meron kang gustong umpisahan na something, baka kinakailangan mo munang hinay-hinay. Okay? Kasi, we have the energy of the 6 of Swords. Akalain mo, bonus card mo, slowly but surely, my dear. Dahan-dahan lang. Okay, wag mo madaliin. Wag mo puwersahin. Makakarating ka rin doon sa gusto mong puntahan. Okay? Parang minamadali mo kasi. Although wala naman tayong Knight of Swords at saka Knight of Wands. Pero based sa energy, parang minamadali mo talaga. Ang problema, my dear, hindi pa talaga kaya, 'di ba? Gusto mong kausapin yung isang tao, 'di ba? Baka magsabong lang kayo ngayong araw na ito. Wag na muna, okay? Pagpaliban mo na muna 'yan. May gusto kang umpisan o meron kang gustong gawin, 'di ba? Kaso nga lang short sa budget, ipagpaliban mo muna, 'di ba? Ilipat mo na lang sa ibang araw o sa ibang buwan, 'di ba? Or 'di ba? I-reschedule mo na lang 'yan, okay? Bottom deck of the card, my dear, is the 10 of Pentacles. Okay, maganda naman yung gusto mong mangyari, my dear. Okay, baka gusto mong gawin to para magdala ng kasaganahan sa pamilya, di ba? Kasi 10 of Pentacles, stable energy to. Or baka gusto mong makausap yung tao na yon kasi gusto mo magkaayos kayo, magkabati kayo, mabuo yung pamilya. Maganda naman, my dear, yung iyong intensyon. Pero kagaya nga ng bonus card natin over here na 6 of Swords, my dear, sinasabi dito, my dear, na dahan-dahan lang, wag mong madaliin. Makakarating ka rin doon sa iyong destination. Okay? So, my dear fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, yan ang nasagap natin na energy, message para sa araw na to, May 22, 2026. Kagaya po ng sinabi ko kanina sa unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.